siguro abutin ng 11 years. Malay mo, after 2 years. Di ba? Oo, may kanya-kanyang kahit ako nga, hindi ko nga alam na magiging pastor pala ako eh. Kasi doon, lagi akong tumatakbo-takbo noon. Oo, pero nung nandito na ako, talagang hindi na makatakbo. Kasi talagang ando na ata yung panahon. Yan. So, yan. Hindi ba kilala? Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Isang privilege na ako ay makapagsalitang muli, gamitin ng Panginoon. At tayo po yung manalangin. Ano po? Sige. Panginoon, salamat po sa bawat isa na nag-testify. Salamat, Panginoon, sa kabutihan nyo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa presensya mo, O God, sa banal na Espiritu na siyang gagabay mula sa amin kanina hanggang sa pagtatapos namin, Panginoon, sa umagang ito. Kaya lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. Kami po ay maging instrumento ng lahat sa pakikinig, sa pagsasalita, at ando doon din, Lord, yung banal na Espiritu, Panginoon, na siyang magtuturo, magpapaunawa sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Everybody say Amen. Amen. Okay, alam nyo ba na ang ito, matagal na ito nakaprepare sa akin. At ito ay tumatama ito dun sa mga pangyayari sa buhay ng mga kapatid natin. Yan. So may magandang bagay po na itinuturo ang Panginoon sa atin sa bawat pangyayari. At ito ay nagiging lesson. At sa bawat lesson, nandoon yung magandang aral. O lesson din, no? Magandang aral na matututunan natin. Yan. Ganun din. Parang yun din. Parang bumalik lang ako. Saya. Okay. So, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ito po may title na Restoring God's Kingdom. Yan. Okay. So, doon sa testify ng ating kapatid kanina, may nire-restore ang Lord sa'yo. Yan. Kaya ganun. May nire-restore ang Panginoon. Yan. So, ang layunin po ng Panginoon sa pagpunta niya dito sa lupa ay ito po ay para ma-restore yung kingdom ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi once na tinanggap mo ang Panginoon bilang Lord and Savior, doon po nagsisimulang maghari ang Diyos sa buhay nyo. Kapag tinanggap mo siya ng buong puso. Yan. Kaya kapag ang pagtanggap mo ay kalahati pa lang. So, hindi pa totally na dapat buong buo. Yan. Okay, so ang ating pong verse na gagamitin, kalooban ng Panginoon, ito po yung verse ng sa Amos. Yan, Amos or Amos. Yan. Yan, sabi po dyan, sabay-sabay po nating basahin. Okay, 1, 2, 3. The Lord says, a day is coming when I will restore the kingdom of David, which is like a house fallen into the ruins. I will repair its walls and restore it. I will rebuild it and make it as it was long ago. Lord, pagpalain niyo po ang verse na to. Nawa, O God, ay ito po ay aming mahimay-himay ang bawat letra na magkaroon, Panginoon, na magandang impact sa buhay ng bawat isa. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so yung pagpunta nga ng Panginoon dito sa lupa ay ang layunin niya ay ma-restore yung kingdom ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At sinasabi nga dyan na kung ikaw daw ay napolen, ikaw ay bumagsak, dating na-backslide ka, na landslide, yan, na-backslide ka. So may plano ang Diyos, i-restore ng Panginoon yan. Yan sabihin nyo, at kapag iyan ay mayroong talagang bumabagsak ka, talagang ando doon yung nalugi ang iyong negosyo. So, that is the time that God will arise. Yan, sabi niya nga. So, sabihin nyo nga, sabay-sabay, arise. Yan, arise. Okay. Iyong tapikin ang iyong katabi sa balikat. O yan, sabihin mo, aray. Yan. Oh, yan. Okay, arise. Okay. Pag malakas, aray yan. Aray. Okay. So, sa Tagalog po, sinasabi dyan, sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David. Yan. So, at aayusin kong muli ang mga nasirang dako, ibabalik ang mga guho, itatayo kong muli
ang iyong itatayo kong muli yung ito ng una, then at ando doon yung nasirang dako na ibabalik ang mga guho, itatayo kong muli yung mga kagaya ng una. Yan, ibig sabihin yan sa Tagalog. Okay, sabi ng Lord, aayusin muli ng Panginoon kung ano man yung bagay na nasira sa iyo. Pangako yan. Although ito ay sa kaharian ni David, pero ito po ay mayroong spiritual bagay na maaring i-apply po natin sa ating buhay. At kaya nga, pangako yan ng Panginoon na ayusin kong muli, kung yan ay relasyon ng pamilya, aayusin niya ng Panginoon. Kung ikaw ay nagkaroon ng isang negosyo at nagtayo ka, then ngayon dumaan yung pandemic, medyo nagtagilid, malulugi, ibabalik ng Panginoon yan. Doble, triple, yan. At quadruplets pa nga, yan. So, bakit ba i-restore? Ano ba yung sinasabi doon na i-restore ng Diyos sa bansang Israel? Bakit sinabi na ibabalik ang kaharian ni David? Sinasabi diyan. Kasi sino ba si David? Yan. Sino ba si David? Sino ba nakakilala kay David? Hindi yung kapitbahay mo ha. Hindi yung kapitbahay mo. Namumutol lang ano. So si David po, siya yung tinatawag na si David is a man after God's own heart. Yan. Kasi si David, mahal na mahal niya yung Panginoon. At ando doon yung siya ay obedience. Yan, masunurin. Tapos ando doon din yung si David ay ando doon yung talagang magalang na bilang isang hari si David. Kung ikaw ay isang hari, alaman mo ang katayuan ng isang hari, ikaw ay great man, di ba? Ikaw ay makapangyarihan at mayaman ka. Pero nandoon yung sa buhay ni David na andoon yung mga mahihirap, nandoon na nakikisama siya na walang anumang tawag dito, walang anumang parang division. Parang kung ano siya, yun din lang siya sa mga tao. Hindi siya tumatarato na ako ay hari, ganito, ganito. Hindi. Kung paano niya itatrato yung mga tao, parang normal din lang ng mga tao. Ganon ang ugali ni David nung siya ay maging hari. At ang magandang bagay na ginawa ni David, nandun yung siya mapagpakumbaba. Kung siya man ay nagkamali, sinasabi niya sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako, ganito po yung aking nagawa. Sinasabi niya na ganon. Bilang hari, talagang nandoon yung kanyang napaka-humble po. Ibig sabihin, napaka-humble person po ni David. So, yung time na yun, dumadating yung time na yung mga tao, pinapupunta pa niya nga doon sa kanyang kaharian at nandoon yung pinakakain niya, yung mga mahihirap. Ganon siya kung magtrato sa tao. So, andun po. At siya po ay isang matulungin at hindi niya kinakalimutan yung kanyang pinanggalingan na kahit mayaman na siya, andun pa rin po yung kanyang pagtulong. So, walang limitasyon sa kanya sa pagiging hari niya, sa kanyang nasasakupan. So, kahit maganda na yung kanyang buhay, hindi po siya nagyayabang. Siya ay masunurin at nandoon po yung kaya nga yung time na si Saul na disqualified siya kasi nag-disobey si Saul noong time na yon. So si David naman mahal na mahal niya ang Panginoon. Kaya naman binigyan siya ng kaharian ng Panginoon at pinangako nga sa kanya, ikaw ay magkakanak na siyang maghahari ng napakahabang panahon. Sabing ganon sa Israel. Yan. So ganon po ang nangyari. At ang isang bagay po na nais ng Panginoon ay yung magkaroon po tayo yung ating dating relasyon sa Panginoon ay ma-restore po, maging maayos po muli. Kung ano po yun po yung purpose ng Panginoon kung bakit siya bumalik dito sa lupa. Yan. So, kaya nga, yung pangyayari na yung kay David, yun yung naging daan dahil sa pagiging humble niya. Yun ang reason why he called man after God's own heart. So, in love siya kasi kay Lord. Kayo ba, in love ba kayo kay Lord? Yan, dapat lagi tayong in love kay Lord. So, dumating po yung time na nung sa paghahari ni David, naging matagumpay po. At dumating din yung time na dumating ang time na namatay na si David, yung bansang Israel, kasi nung nabubuhay siya, nung naghahari siya, naging maganda yung kanyang paghahari, naging matagumpay. So balit nang dumating po yung panahon na namatay na siya, mababasa po natin sa Bible yon na ang bansang Israel ay unti-unti pong tumalikod sa Panginoon nung nawala siya. Pero nung nandoon siya, talagang nandoon po yung kaayusan sa Israel. So,
nabalik po yung pagsamba ng mga Israelis sa mga Diyos-Diyosan. Nagbalik sila. Parang naano sila. Para pong na-backslide. Yan. Nag-backslide po sila. So nawala yung kanilang mga kabuhayan at naghirap muli yung Israel. Pero nung una, nung kapanahunan ni David, talagang maayos po ang lahat. Kasi ganun po minsan na nangyayari. Kapag ka po tayo ay dating nasa sa Panginoon, napakaganda na ng ating sitwasyon sa buhay. At dahil minsan, dahil sa mga material na bagay na tayo ay nalunod na sa karangyaan, minsan nawawala po tayo sa ating sitwasyon, sa katayuan natin sa Panginoon. Kaya nga, sabi nga ng Bible, you cannot serve two masters. Di ba? Two mammons, sabing ganon. So, nung dumating po yung time na yun na ang mga Israel ay naging mayaman na, nakalimutan na nila yung Panginoon, bumalik sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kung ano-anong mga ginawa nila. So, ganon ang ginawa ng Panginoon. Nagpadala naman ang Panginoon ng maraming mga hari sa Israel. Pinasakop ang Israel kung sino-sinong hari ang nagpunta doon. At talagang yung mga kayamanan, yung mga ari-arian ng mga tao, naubos lahat. Which is talagang hanggang sa dumating yung hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Yan, di ba? Dumating siya at yon pinagharian ng Israel ng almost, I think, 70 years na pinagharian yon ni Nebuchadnezzar. Talagang ang mga tao ay naghirap sila. Kaya nga, mayroon namang magandang plano ng Panginoon. Kaya nga, may plano yung Lord doon na ire-restore niya. So when we say restoration, sabi nga, so yun ang promise ng Lord eh. So ano ba yung restoration? When we say restoration, ay ito yung nais ibalik ng Lord yung dating original na bagay, kung ano ka man. Yan, yun ang nais ng Panginoon. Yan, kaya nga, ang pag-restore ng Panginoon ay sa buhay po ng bawat isa. Ito po ay nagsisimula po sa ating mga puso. Kapag tinanggap po natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, yan po yung paghahari ng Panginoon sa ating buhay. Yan. So, yung time na yon na nung nangako naman ng Panginoon na mayroong, sabi niya, mayroon akong hari. Kasi ayaw ng Panginoon na magkaroon ng hari sa ano ng Israel. Ayaw niya ng Panginoon. So, balit ang mga tao, matitigas po ang ulo, gusto nila na magkaroon talaga ng hari. Pero may pangako ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, sa pamamagitan ni Jeremiah, na Jeremiah 29 verse 11, sabi niya, di ba? Ibabalik kong muli, sabi ng Panginoon. So yun ay nasa Jeremiah 29 verse 11 hanggang 14. Mamaya po babasahin ko. So, ando doon yung magandang plano ng Diyos na ibabalik ko, i-restore ko ang kaharian. So, restoring God's kingdom in your life, when we say God's kingdom, it talks about righteousness and holiness. Di ba? So, yun po yung tinatawag na kabutihan at kaayusan. So, mapapansin po natin na yung mga tao na kapag ka po mayroong naghahari sa kanya, malalaman po natin kung ano. Kapag ka ang isang tao po ay, ano ba yung naghahari sa inyo ngayon? Ang Panginoon ba? Ha? Si Lord ba yung naghahari sa inyo ngayon? Kasi malalaman po natin yan, magmamanifest po yan. Kapag ang isang tao ay naghahari sa kanya ay ang galit, lagi mainit ang ulo niyan. Yan. Mararamdaman naman natin yan eh. Naghuhugas nga lang ng pinggan, lumilipad yung pinggan eh, di ba? Yan yun. Ibig sabihin, naghahari yung galit dyan. Pag naghahari dyan yung selos, lahat na lang ng bagay, hindi ba yun? Tingnan mo, tingnan mo. Di ba? May mga ganan yan eh. Di ba? Pagka yan eh, lalo na pagka sa mag-asawa, minsan may mga panahon pong ganon. Pero buti na lang, nagsiselos pa rin. At least, alam mo, mahal ka pa rin ang asawa mo. Di ba? Pero hindi naman po magandang ugali yon. Oo, ang haba ng hair. Okay. Okay, so, kapag iyan ay, ang ugali niyan ay maiinggitin, bumili na naman ng TV. Di ba? May mga ganun yan eh, ano? Ano ba yan? Para ano lang, pangit-pangit man. Di ba? May mga ganun yan. Yan, ibig sabihin, nagmamanifest. Yun yung naghahari sa kanya. Di ba? Naghahari yung inggit. Tapos, sasakyan, inilabas na naman, uhugasan. Akala mo naman, sila may sasakyan. Di ba? May mga ganon. Yan po yung ugali ng tao. Nature po ng tao na talagang kapag ka nakakita ng isang bagay na bago, kapag ka siya iwala, ako talagang maiinggitin po yan.
Pero sa buhay din po ng mga Kristiyano, lalo-lalo na po sa atin, sa mga taga-family life, huwag kayong mainggit. Hayaan yung mayroon silang sasakyan ngayon, kayo'y magkakaroon din ng kanila luma na ang inyo bago pa. Di ba? Ganun lang po yun. Okay. So, kapag ka pinaghari mo ang isang bagay, ang init ng ulo, hindi po magandang papaghariin niya sa puso niyo, baka ma-high blood lang kayo. Lalo ngayon, ang hirap, ang haba ng pila sa mga pantry, ang haba ng pila sa mga ayuda, o nakuhuwag. Huwag niyong paghariin ang init ng ulo, baka kayo'y ma-high blood, isa lang ang mababalitaan ninyo, condolence lang. Oo. Actually nga, may mga lamay na nga, online pa rin eh. Grabe na ngayon, di ba? So, nais ng Diyos na i-restore ang kingdom niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At kapag pinaghari mo ang Diyos sa buhay mo, ito ang mangyayari sa iyo. Paganda ng paganda ang buhay mo, payaman ng payaman, di ba? Pasigla ng pasigla, pagwapo ng pagwapo. Amen. Thank you, Lord. Di ba? Yan. Kapag ang Diyos ang pinaghari mo sa buhay mo, magiging maayos ang takbo ng buhay mo. Yan. Wala nang ibang pwedeng maghari sa iyo na paganda ng paganda ang buhay mo, kundi ang atin lamang Panginoon. Yan. So God wants to restore His kingdom into your life. Gusto ng Diyos ay maibalik ang dati mong buhay na kung saan kapag ibinalik mo, ibinagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat, magiging maayos ang buhay mo. Gaganda ang buhay mo. Aayusin ng Diyos ang lahat sa buhay mo. Hindi sasabihin mo, hindi maganda na naman ang buhay mo. Hindi, yung magandang buhay mo, mas gaganda pa yan ng gaganda. Yan. Hindi, okay naman ang buhay ko. Mas magiging okay pa ang buhay mo. Yan. Di ba? Hindi sasabihin, hindi, okay naman ang sitwasyon ko kay Lord. Okay naman. Hindi. Feeling mo lang yan. Mas maganda pa ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Yan. Kaya, God wants to restore our life. Yan. At ang paghahari ng Diyos sa atin ay mayroon din pong permission. Kasi, may permission po yan eh. Sometimes kasi, mayroon pong permission na kung saan may paghahari kasi ang Panginoon sa buhay natin na kinakailangan pa rin nating bigyan ng pahintulot ang Panginoon. Kasi mayroong ugali tayo sa buhay natin na hindi naman natin totally lahat sinosurrender. Aminin nyo man sa hindi. May mga bagay po na hindi na totally na-surrender sa Panginoon. At bilang isang hari, si David kasi hindi naman muna siya naging hari ng Israel. Actually, siya ay nanggaling muna sa Judah. Siya ay from Judah, doon muna siya naghari. I think 7 years, naging hari si David ng Israel. At nung time na nandun yung Israel, ay nandun naman si Saul na siya ang naghari na namatay na. Which is, ang sabi nga ng Panginoon, wala mo na maghahari dyan. Patitigas lang ang ulo ng mga Israel. Kaya ang ginawa nila, pumunta sila kay David, which is nandoon ata si David sa Judah sa may cave of Adullam. At nandoon pinuntahan si David at sinabi ng mga Israel na gusto naming ikaw ang maging hari kasi kapag ikaw ang nagiging hari, nagiging maganda ang lahat. Kasi noong maghari si David sa Judah, ay kasi ang hari, ang katayuan ng hari, kapag ako ang hari, kapag sinabi kong akin na yung inyong tahanan na yan, ang lupa nyong yan, ibibigay nyo yan kasi ako ang hari eh. Diba? Kailangan, sabi nga nung iba, ang utos ng hari, hindi nababali. Ganon. Okay, yung kabuhayan nyo, akin yan. Ganon yan eh. So yung mga taga-Judah, bago nila pinaghari, si David doon sa Judah, noong time na yon, talagang ipinagkatiwala, ibinigay ng mga taga-Judah ang kanilang lahat ng pagkakatiwala kay David. Kaya naman itong Israel, ang ginawa, pinuntahan si David sa Judah at doon nakiusap sila na ganon. Pero gaya nga nung sabi nung isang lalaki na lumapit siya, sabi, paano daw ba siya, paano yung kaharian ng Diyos? Kaya nga sabi ng Panginoon, sundin mo yung sa 10 kautusan. Sabi niya, bata pa lang ako, sinusunod ko na to. Pero yung pahuli, sabi niya, yung mga ari-arian mo, ibenta mo at ipamigay mo sa mahihirap. Yun, umalis na, hindi niya kaya. So, ganun din. So, sometimes, meron kasi tayong mga pinaghaharian sa buhay natin na sometimes hindi natin kayang isurrender sa Panginoon. Which is, ang sabi ng Panginoon, kaya nga sabi ko kanina, mayroong permission sila eh. Kasi, although sinurrender ko ng lahat, okay, sinurrender ko ng lahat,
Lord, tutulod ako sa gawain, yan. Pero yung time na mag-Facebook ka ng mag-Facebook kaysa ikaw magbasa ng Bible, hindi mo sinusurrender yung pag-Facebook mo. May mga time na gano'n eh. Although hindi man yun ang maging sitwasyon yung sa Facebook o sa ibang bagay. Lord, lahat sinurrender ko na nagtatights na ako. Pero yung pambababae ko, hindi ko maisurrender. Di ba? May gano'n eh. May mga ganong sitwasyon eh. Kahit sa inyo man, mga kapatid, ang Panginoon, hindi siya lubusang makapaghahari sa puso ng bawat isa kung hindi nyo totally isusurrender ang buhay nyo. Hindi niya kayang gumalaw sa buhay nyo kung may limitasyon siya na ginagalawan sa buhay natin. Dapat aalisin ninyo yung bawat limitasyon na yan para makagalaw ng maluwag ang Panginoon sa atin. Gaya ng ginawa ng mga taga-Juda nung sila'y papagharian ni David. Hinayaan nila ang lahat. Kaya naman nung bandang huli, naging matagumpay ang lahat, naging maayos ang sitwasyon ng Juda. Hanggang sa naghari ang buong Israel, nakuha niya ang buong Israel. Kasi dumating talaga yung time, yung Juda at Israel naglalaban yan. Kaya may bakbakan yan na nangyayari. Kasi ayaw talaga ng Israel magpasakop muna nung una kay David. Kasi namatay na si Saul, ang gusto pa rin ng mga Israel, si Saul pa rin ang presidente, which is ang kumakatawan ng time na yon, I think si Abner. Si Abner yung ang kumakatawan ng time na yon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ang ginawa ni David noong time na yon, sabi niya, sige, tuloy lang ang laban hanggang sa wala nang magawa ang mga Israel, nasakop na, sabi ng mga taga-Israel, suko na kami, magpapasakop na kami sa inyo. Kaya anong nangyayari? 33 years na naging hari ng Israel si David. Yon. So pumayag na rin sila kahit na wala na si Saul. Yon. At dumating nga yung time at talagang nandun na nakapaghari, lumaki yung Israel, lumuwang ng lumuwang, naging maganda. Kaya lang nung bandang huli, dumating yung time na si David ay namatay. Yun nga, gaya na sabi ko kanina, bumalik muli ang mga Israel doon sa lumang ugali nila, nanambahan ulit sila, sumamba na naman sila sa mga Diyos-Diyosan, naghari na naman ang mga masasama. Kaya dumating yung time na nabigo na naman. Yon. Pero ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, yan, sabi rito ng Panginoon, okay, 11, sabi doon, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na 12, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Then 13, hanggang 14 po yun eh. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Then 14, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko sa inyo ang mga kayamanan, titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan ko sa inyo, ibabalik ko sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Yan. Maging yung pagre-restore ng Panginoon sa kaharian ni David ay pumipicture po sa kaharian po ng bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos na ma-restore din po yung katayuan natin sa Panginoon. Kaya meron lang po ako ditong 3 bagay na nais i-share sa inyo na ito po yung 3 bagay na kailangan natin para i-restore po natin yung ating buhay sa Panginoon. Una, true love for God. Yan po yung true love for God. Mahal po ba natin ang Panginoon? Mahal ba natin ang Diyos? Mga kapatid, dapat gawin po natin na ando doon yung pagmamahal. Yan yung pag-ibig natin sa Panginoon. Paano ba natin ipapakita ang pag-ibig natin sa Kanya? Paano? So, maaaring yung mga bagay na ganito, yung patuloy nating pananambahan, na kung saan
ang pinakamagandang bagay, yung ginagawa mo yung isang bagay na kung saan ang Panginoon ang nagtutulak sa iyo para gawin ang isang bagay na yon. Hindi yung ginagawa mo lang ito for fun, para sumikat ako, para lang dahil sa... Kasi kahit ano pa yung gawin mo, kapag ang Diyos ay hindi kabahagi doon sa ginagawa mo, talagang magkakaroon ng problema. Hayaan natin na sa bawat kilos natin na ang Panginoon ay nandoon yung gabay sa atin. Dahil kapag dumating yung time na hiningi natin yung gabay ng Panginoon doon sa layunin natin yon, ito man ay pumalpak, hindi ganun kasakit. Pero kapag sarili mong diskarte, hindi. Kasi sometimes tayo, bago tayo lumapit sa Diyos, yung ating kakayanan, hindi magaling ako, kaya ko to. Ganito, okay. Accountant ako, ganito ako, alam ko yan. Alam ko saan kukuhanin to. Pero, kagaya nung isang, yung classmate ni ma'am, yun ay cum laude, dumating yung time na magte-take ng bar. Oo, ng bar. Ng board. Mag-take ng board. At hindi siya nag-review. Sabi niya, hindi. Number 1 ako, top 1 ako eh. Kaya ko to. Yung time na oras, yung orasan na yon, nablangko utak niya. Wala siyang naisagot. Diba? Hindi mo pwedeng panghawakan yung kakayanan mo kasi yung kakayanan natin pwedeng magbago yan. May limitasyon tayo. Pero yung kakayahan, kapangyarihan ng Diyos, wala pong limitasyon yan. Hindi po natin kayang bilangin. Hindi natin kayang arukin, sabi ng Panginoon. Hindi natin kaya. Kaya nga, sa buhay po natin, hayaan po natin na sa ating ginagawa, minsan akala mo ito ay way ng Lord. Hindi way ng Lord to kasi ito yung sa gawain. Pero hindi. Minsan meron kang pansariling kaisipan na, hindi, alam ko pagka ganito, makikita ko si ano eh. Diba? May mga ganun. Makikita kami, magkakausap kami. Baka ito yung maging way para maging girlfriend ko na siya. So, may mga ganun eh. Diba? Hindi natin. Pero ang magandang bagay na pangako ng Panginoon, sabi niya, i-restore ko yan. Pero kailangan, sabi niya, diba? Kailangan nandun yung puso mo na handang sumunod, magpasakop sa Kanya. Yan. So, ganun po. Gaya ng ginawa ni David, yung kanyang pagmamahal, doon nga sa, ano ba yung sa Psalms 18:1? Sabi nga, dapat nagmamanifest ito sa buhay natin. Kasi sometimes may mga bagay na mas napapriority sa atin na hindi natin alam. Kailangan pala, yun pala gusto ng Lord. Pero dahil sa gusto mo, isinisingit mo. Hindi mo hinahayaan na, hindi, yung gusto ni Lord. Hindi yung gusto ko para kay Lord. Diba? Yun. Kaya dapat, ando doon, yung mga paraan na maibalik mong muli yung pag-ibig mo sa Panginoon na dati, nagagawa mo na mag-share ng Word of God doon sa mga pinsan mo dahil palagian mo ng ginagawa. Hindi, nakakatamad na to. Hindi, may marami naman mga bago, sila na lang muna. Oo, pahinga na lang muna ako. Hindi, dapat hindi ganun. Kung gaano ka in love nung nakilala mo si Lord, mas lalo pang patindihin mo yung relasyon mo ngayon sa Panginoon kasi hindi natin alam. Yan, di ba sabi ng Bible, marami ang mga nagpalayas ng demonyo, nagpagaling na may mga sakit, nang humarap sila sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Kailangan pa ba dumating doon sa mga ganung pagkakataon? Di ba? Kasi iba yung motibo mo. Kaya nga, napakahalaga na sa bawat anumang bagay na dapat mong gawin para sa Panginoon, gawin mo lamang ito na ang Diyos ay laging kabahagi sa buhay mo. Ha? Okay. So, andun yung pag-ibig ng Panginoon. So, yan. Sometimes yung isang lalaki nga, yung sinabi ko na lumapit sa Panginoon, nung sabihin ng Panginoon, ibenta mo yung mga... Pero actually, yun ay tines lang ng Panginoon nung time na yun, di ba? Tines lang siya. Like for example, kasi yung mga bagay na masyado yung pinapahalagahan kaysa kay God, yun yung magsisira doon sa relasyon mo sa Panginoon. Kung ikaw ay mayroong isang sasakyan, dati, nagagawa mo naman na pray ka ng pray. Nung una, wala kang sasakyan. Nakakapunta ka ng church, di ba? Kompleto pa kayong pamilya. Tapos nung magkakotse na, naku, nawala na. Kasi nandun na sa outing, yung Sunday, nandun na sa beach. Tapos na. Baka mamaya sabihin ni Lord yan, aalisin ko yan. Para makabalik ka lang muli. Di ba? Yung mga ganon. Kita nyo si Abraham. Masyadong talagang binebe yung kanyang anak. Ano nangyari ng ginawa ng Panginoon? Tines siya. Ihandog mo yan sa akin. Sa Mount Moriah.
paano ko yung cellphone mo? Masyadong mahal na mahal mo. Ha? Mamaya, snatch yan. Huwag naman, pastor. Ha? Sometimes, isipin natin, sa masalip na mas naagaw ng bagay na yon yung ating yung attention para sa Panginoon, atin pong ibalanse para hindi po tayo magkamali. Ano? So, maging yung larangan po ng ng pagbibigay. Nang dati, nandito ka kumpleto, okay, nakakapagbigay ka, yung tithes natin, ito kasama rin naman kasi ito, kaya pwede kong ibahagi. So dati nakakapagbigay na nandito ka, pero nung bandang huli, tithes na lang nakakarating, nawawala ka na. Wag naman. Sana bisitahin nyo rin kami, namimiss din namin kayo, di ba? Yung ganun pong time. Ha? Okay. Then yung pangalawa, yung true worship for God. Yan. Yung ating pagpupuri sa Panginoon. Sabi ni David, ang paghahandog ng hayop ay hindi nakalulugod sa Panginoon noong una, kundi ang pag-awit natin sa Panginoon. Yung pag-awit pala natin, yung pala yung mga bagay. Kaya yung mga hindi umaawit dyan, next time, pwede nyo nang ingangangin yung mga bibig, at pwede kayong umawit. Yan. Di lalo na kung ikaw ay naging worshiper ni God, di ba? So yung pamamagitan ng pag-awit, ito ay isang magandang bagay din na yung ating relasyon sa Panginoon ay nare-restore. Yan. Nung una, yung mga time na pag ganyan mo pa lamang talagang noon, kagaya nung kami na Sister Rina noon, wala pa nga kami noon. Kami noon nila Sister Belen, Sister Malen noon. Pag nagpe-pray kami noon, nandun yung time na si Mrs. nasa abroad noon. Sabog ang sipon ko noon talaga. Talagang tulo rito noon. Hindi na nga grabing hibing noon. Kailangan ibalik na muli, no? Sarap muli ng gano'n. No? Ibalik muli natin. Kasi, namimiss ni Lord yun eh. Yun yung unang makilala mo. Di ba yung first love mo? Yan, di ba? Hindi ko naman sinasabi bumalik kayo doon sa first love nyo, yung dati nyong boyfriend. Hindi iyon, si God. Oo, si God, kung paano nyo nakilala, kung paano ko. Hindi yung dating nakaraan nyo. Oo, tapos na iyon. Oo, wag na po iyon. At hindi maganda iyan sa pamumuhay. Okay. So, yung pag-worship sa Panginoon, so yung mga bagay na ginagawa mo na andun yung kinakailangan mo mag-sacrifice para lang, gaya nito, sabi ko nga, actually, yan, buti yan, siguradong Sunday, nandito na ako kasi sinacrifice ko talaga yung Sunday ko, Lord, ayaw ko nang magkasal ng Sunday sa morning. O, kaya yung schedule ko, mamaya 2 o'clock yun, may isa namang at least nandun ako sa Sunday. Sabi ko kasi, masyadong namimiss na ako ng aking mga kapatiran. Namimiss nyo ba ako? Okay lang. Sabi niya, okay lang. Huwag naman, okay lang. Oo. Namiss ko din kayo kaya. Hindi, actually, umiiyak din ako nun eh. Sabi ko, paano naman to? Minsan kasi ang hirap din. Sabi ko, Lord, word mo rin naman ang aking isineshare doon. Nagpapatanggap ako ng mga maraming, sa pagkakasal po, ganon. Talagang wala pong sumasablay sa akin. Actually, baka mga naka-3,000 na ako ng mga napatanggap sa dami na po ng ikinasal ko. Pero sabi ko, Lord, iba yung Sunday na ako ay nakakapag-worship. Talaga sabi ko, although nagsishare ako ng Word of God, pero parang empty pa rin ako. Iba po talaga yung bawat Sunday na, biruin nyo, ako po, ando doon nyo, ako nagsishare ako ng Word of God doon sa ikinakasal. Pero hindi ako nakakasimba ng Sunday. Pero tigang na tigang pa rin ako. Wow na wow pa rin. How much more kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay? YouTube lang ng YouTube. Paglabas mo, mukha ka ng alien. Saka YouTube. Ha? So, yun lang po. Talagang kailangan natin yung pagpupuri din sa Panginoon. Yung sacrifice para mapalitan yung ating pagtugon sa gawain ng Panginoon. Okay. Then yung pangatlo, yung obedient po, yung true obedient. Yan. Sabi doon, sumunod sa kalooban ng Panginoon, Luke 9:59. Sabi nga, sumunod ka kahit nagsasakripisyo. Yan. Kahit, sabi nga, kahit maraming nasasagasaan, tuloy lang. Di ba? Ganyan. Sa pagpupuri. Kahit yung asawa ay inis na inis. Ano ba ginagawa mo sa simbahan? Ay, ganyan. Ay, ano pa? Di syempre magdadasal. Di ba? Ala ka namang, kahit pigil na ng pigil, tuloy pa rin. Tuloy pa rin, ha? Magpatuloy ang pagsamba. Kahit maraming mga
sagabal, kahit ang aming labahan, ganyang kataas na. Pero hindi ito araw ng paglalaba. Araw ito ng pagsamba. Ha? May araw talaga, ng iba yung araw na ibinigay ng Panginoon. Oh, sabi ni Sister Malin, hindi ka nag-iisa. Oh. Okay, so dapat nandoon po yung ating pag-obey sa Panginoon. Sabi doon, ano ba yun na Luke 9:59? Ano ba sabi doon, Luke 9:59? Meron ba? Ayan, wala. O, sabi rito, ayan, Luke 5:9. Wait lang, 59. O, sinasabi doon na, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan mo lang po na munang pero hindi na yon. So yung sinabi lang doon, sumunod ka sa akin. Yan ang gusto ng Panginoon. Bilang kanya mga anak, sumusunod tayo sa Kanya. No? Hindi yung siya yung pinasusunod natin. Kasi may mga sitwasyon na, hindi Lord, Sunday ngayon, ikaw maghahari. Yung Monday to Saturday, hindi. Ako bahala. Di ba? Huwag. Hayaan nyo yung buong week natin sa Lord natin lahat ipinagkakatiwala. Ano? Okay. So, yun lang. Tayo ay maging yung pag-ibig natin sa Panginoon, manatili, then yung obedient, at saka yung ating pag-worship sa Panginoon. So, yung tatlong bagay lamang na yan. And I believe, kapag ito ay na-perfect natin, talagang nandun, mare-restore po yung ating katayuan bilang mga anak. Yung kingdom ng Lord na nasa sa puso natin, patuloy po na ito'y mare-restore. Ano? Hallelujah. Okay? So, tayo po'y umawit ng isang magandang awitin. Oo, yung Bless the Lord. Ano ba yun? Yung isa? Yung isa pa. Oo. Baka masaktan na naman si Michael eh. Yung ano ba yun? Jesus be the center. No? Okay, yan. Kasi dapat si Christ talaga yung maging sentro ng ating buhay. Ha? Baka mamaya mag-struggle na naman si Michael eh. Okay, sure. Okay, so tayo po lahat ay tumayo para ating damdamin ang pag-awit natin sa Panginoon. Yes, God. Sige, ako'y susunod na lamang. Yes, God. Hallelujah. Yes. The center of it all. Yes, Jesus be the center of it all. Salamat, Panginoon. Ikaw ang maging sentro ng aming buhay, Panginoon, sa lahat ng aspeto, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw ang maghahari, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip, Lord God. Hallelujah. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Hallelujah. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, Jesus. nothing Else matter. Yes, God. Nothing in this world will do. Yes, and Jesus, you're the center. Yes, God. Everything revolves around you, Jesus. You. from my heart To the hands, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. Yes, God. Panginoon, naririto kami, O God. Panginoon, Lord, itinataas ko po sa inyo ang aking mga kapatid, Lord God, na sa ngayon ay dumadanas sa mga problema, Panginoon. Lord, I believe, Lord God, sa bawat pangako mo, Panginoon, sa inyong pangako, Lord God, Jeremiah 29 verse 11, sabi mo nga, Panginoon, for I know the plans I have for you, the Lord says,
Sabi nga, Lord, ito i-restore mong lahat, Panginoon, sa amin. Dahil mayroon kang magandang plano, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, I am praying, Panginoon, that you will completely heal my sister. Lord God, patuloy mo siyang kompletong pagagalingin, Panginoon. Lord God, ang aming pong kapatid na si Ate JJ, in Jesus' name, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, Panginoon, we totally surrender to you, O Lord. Na alam namin, Panginoon, na ikaw lamang, Lord God, ang may kapangyarihan na gumawa ng himala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. In the name of Jesus. Father, kung anuman yung mga bagay na kinakailangan ng bawat kapatiran na naririto, Panginoon, anuman yung kanilang mga nasa sa puso, hinihiling na yung namin, Panginoon, oh God, ikaw ang lubos na nakakakilala, Panginoon, anuman yung bagay na yon. Lord, ito'y aming hinihiling, oh God, nabigyan mo ng kasagutan, kumpletong kaayusan, Panginoon, kumpletong kagalingan, kumpletong yung restoration, Panginoon, sa pamilya, yung relasyon, Panginoon, ito ay muli mong ibabalik, Panginoon, yung dating magkakasama, masasaya, Panginoon, ibabalik mo itong muli, Panginoon, dahil yan ay promise mo, Panginoon, and we know, Lord, that your promise ay, Panginoon, na ito'y tinutupad mo, Panginoon. You never fail, Panginoon. Hindi ka nagpe-fail, Panginoon, sa lahat ng mga pangako mo. Kaya, salamat, Panginoon. We are praying that you will completely restore, Lord God, sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, yung aming po mga kapatid na nandudoon man sa kanilang mga tahanan, Lord God, na nakakaranas ng karamdaman, Lord God, yung may mga sintomas, Panginoon, dala ng pandemya, Lord, we are praying, Panginoon, na i-touch mo sila, Panginoon, right now in Jesus' name. Hindi, Panginoon, maikli ang inyong kamay, Panginoon, para abutin sila. Ipagkaloob ang kagalingan sa bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, sa church na ito, Panginoon, yung dating init ng aming pananambahan ng bawat isa, yung mga bagay, Panginoon, na inire-reveal mo, Panginoon, Lord, ito po ay patuloy naming malakaran, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng papuri, Panginoon, at parangal ay sa inyo lamang, Lord God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Everybody say, Amen and Amen. Amen. Thank you. Thank you. Hallelujah.